Hello guys! Andito na naman tayo sa panibago topic natin. Naranasan niyo na ba yung maging isa kang ulirang kaibigan na andyan ka sa panahon na kailangan ka ng kaibigan mo o ng isang tao na tuwing meron siyang pagdadaan ng problema o kaya mga hinanakit sa buhay, andyan ka para makinig, damayan siya. Kahit na meron sa punto ng buhay mo na meron ka rin pinagdadaanan, na meron ka rin mga iniisip na mga problema, pero minsan sinasantabi mo para alalayan siya, samahan yung kaibigan mo na yon. Pero at some point, kapag ikaw na yung may kailangan ng tulong o ng tenga na makikinig sa mga problema mo, walang ni isa. Diba? Yung bang point na kapag okay na siya, everything is falling into place, masaya na siya ulit, hindi ka na niya makumusta, hindi ka na niya ma-message, or hindi ka man lang niya masabihan na masaya siya, okay na ulit. Diba? Yung di mo naman ina-expect na magpasalamat siya sa mga binibigay mong atensyon, companionship, or yung pakikinig. Pero at least, diba, paano ba natin malalaman na na-appreciate tayo ng kaibigan na yun? Minsan kasi, may punto ng buhay natin na di naman palaging malakas tayo, maayos yung takbo ng buhay natin. Siyempre, dumadaan din tayo sa point na tayo rin, sa mismong sarili natin, ay may mga problema rin tayo. May mabigat din tayo, mga dinadala. No, kailangan natin na makikinig sa atin. Pero asa na nga ba yung mga kaibigan na yun na tiglaan tayo ng panahon, ng oras, at ng effort na samahan sila? Diba, nakakalungkot. So, sa mga tao na may mga pinagdaraanan, kung may makilala kayo na kaibigan na one call away, pahalagahan yun. Kasi hindi man sila magsalita at magreklamo, nararamdaman nila yung they took you, like, nane-neglect nyo yung pagiging kaibigan nila sa inyo. Hindi nga sila na-appreciate. Diba? So, unti-unti, magkakaroon niya ng damdamin na, ay, bakit ganon? Siguro, mas mainam, lumayo na lang ako, or maglaylo ako sa kanya, sa kaibigan na to. Kasi, hindi ko naman maramdaman na kapag siya yung hiningan mo ng favor, andyan siya. Lagi siyang tumatanggi pagka hiningan mo ng favor. Hindi naman in a way na utangan mo or meron kang hihinging bagay na, diba? Hindi sa ganun, kundi in time na kailangan, gusto mo rin silang makasama. For example is picnic, ganyan. Papasyal lang, mag-outing, swimming, ganyan. Is pag inaya mo, hindi mo marinig sa kanya na, uy, tara, sige, banding tayo, ganyan. Hindi, lagi yung sagot is, busy ako, madami akong ginagawa, ay hindi ako makakasama, kasi ganito, blah, 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 daming dahilan. So, syempre, anong mararamdaman mo bilang kaibigan na lagi namang nandyan for her, for him, for them? Syempre, diba, makakaramdam ka na parang, ganun pala. So, sa panahon lang na down ka or may problema ka, dun mo ako maalala. Pero, when everything is in place na, or okay na, everything is fine, etc., nakakalimutan mo yung tao na nandyan lagi sa tabi mo, one call away. So, yun lang, guys. Sana
maging aral 'to or maging, magising yung mga tao na gano'n yung pakitungo dun sa mga kaibigan nila or hindi man kaibigan pero tinuring silang kaibigan at pamilya. Sana maging mabuti tayo sa kapwa. Hindi na lang siguro sa sabihing kaibigan or family, pero sa pakikipagkapwa-tao na lang na trato rin natin yung nagbigay sa atin ng oras at panahon para samahan tayo. So, yun lang guys. Thank you. At sana maibsan yung lungkot, yung tampo, huwag na tayo magtampo doon sa tao. At maaari siguro intindihin na lang. At the same time, siguro kailangan din natin mag-focus on sa sarili natin. So, yun na guys. Thank you and have a good day.